tuwing gabi, bago matulog si Isabel, sinisigurado niyang nakasara ang pinto ng kwarto niya. Isang gabi, nagising siya. Tahimik ang bahay. Masyadong tahimik. Bumangon siya para uminom ng tubig. Pagbalik niya sa kama niya, nakabukas ang pinto. Alam niyang isinara niya iyon. Isinara niya na lang uli. Humiga siya at pumikit. Ilang sandali pa, may napansin siya. May hangin sa paa niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kumot. Sarado pa rin ang pinto. Pero sa ilalim ng kama, may mga mata na naadilat at hindi kumukurap. Hindi gumalaw si Isabel. Hindi rin siya kumarap. Ang mga mata niya sa ilalim ng kama. Maya-maya, nawala ang mga ito. Tahimik uli. Akala niya tapos na. Tsaka niya naramdaman ang bigat sa kutsyon. Dahan-dahan gumagapang pataas. Para may umakyat mula sa ilalim ng kama. Uminto ito sa tabi ng mukha niya. May mahinang bulong, halos hininga lang. Salamat sa pagigamo sa pwesto ko. Kinabukasan, natagpuan si Isabel sa kama. Dilat ang mga mata, hindi gumagalaw. Sa ilalim ng kama niya may kumot, maayos na nakatiklo.